Praise the Lord. Praise the name of our Lord Jesus Christ. So, sa mga makakapanood ng video na to, I pray for blessings and good health and grace sa inyong, para sa inyo mga kapatid. Ngayon, may pag-uusapan lang po tayo. Ano nga ba ang nire-require ng Diyos sa atin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid. God requires the pureness, the genuineness, and sincereness of our heart. Yan ang nire-require ng Diyos sa atin, sa lahat ng tao. The Bible says in Proverbs chapter 23 verse 26, "My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways." Give me your heart. Ibigay mo ang puso mo sa Diyos. Dahil yan ang nire-require ng Diyos sa'yo. Yan ang kailangan ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos sa'yo. Yan din ang rason kung bakit niya nilikha ang tao. Kung ating babasahin sa Genesis, sinabi niya na nilikha ng Diyos ang tao in His own image, ayon sa kanyang wangis, sa kanyang imahe. So God created us in His own image. At nakasulat din sa banal na kasulatan na binigyan tayo ng free will. Free ka makapag-decide kung ano yung gusto mong gawin, kung sinong pipiliin mo. At yung ability na pumili ay gawain niya ng heart. Gawain po yan ng heart. Yung decision making, yung ability to choose ay work of the heart po yan. So sinabi doon sa banal na kasulatan na nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos, sa kanyang wangis. Kung ang Diyos ay may puso, so ganun din ang ginawa niya. Binigyan rin na tayo ng puso. Ngayon, bakit ba napakahalaga sa Diyos yung ating heart? Kaya napakahalaga ng heart natin sa Diyos ay dun kasi, sa pamamagitan kasi ng ating puso, dun niya malalaman kung tayo ba'y sincero sa Kanya, kung tayo totoo, at tayo malinis sa Kanya. Kaya napakahalaga ng heart natin para sa Diyos. That's why yan ang kinakailangan ng Diyos sa atin. Kasi kung gumawa ang Diyos ng tao without a heart, para lang siyang gumawa ng robot. Kasi yung robot, pwede mong ilagay sa kanya, pwede mong ilagay sa kanyang system na sundin siya, purihin, sambahin, pero walang sincerity, walang pureness, walang genuineness, walang katotohanan, kasi sinet mo lang sa kanyang system yun, di ba? So hindi masisihan ng Diyos yun kung gumawa siya ng tao na walang puso na kagaya niya. Kaya niya ginawang tao na may puso, at ang tinitingnan niya sa puso ng tao ay ang iyong purity, ang iyong sincerity at genuineness. Kaya ang puso ng tao ang siyang importante sa Diyos, hindi yung outside appearance natin. Hindi niya kailangan yung ganda mo, yung kayamanan mo, kasikatan mo, mga achievements mo sa buhay na pang dito lang sa sanglibutan. Hindi niya kailangan yun. Hindi niya kailangan. Hindi niya nire-required yung mga bagay na yun sa tao. Yun, ang puso mo ang siyang kailangan niya. Puso mo malinis, totoo, at sincero sa kanya. Yun ang kailangan niya. The Bible says here in Matthew chapter 15 verse 8, "Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang mga puso
ay malayo sa akin. So, wala tayong maitatago sa Diyos. Lahat ng kaloob-looban ng tao ay alam ng Diyos. Lahat ng kaloob-looban, kasuluk-sulukan ng iyong puso ay alam ng Diyos niyan. Hindi mo madadaya ang Diyos sa panglabas mong anyo, dahil nakikita niya kung ano yung mga sa loob mo. Sinabi nga dito sa Matthew chapter 9 verse 4, at pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan ay sinabi, bakit nangag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? So wala tayong maitatago sa Diyos. Alam niya kung ano yung nasa kaloob-looban ng ating puso. Alam niya lahat yan. Wala tayong matatago. Kaya nasasaliksik ng Diyos kung ano talaga yung nasa puso natin. Marami sa atin ay sa panglabas lang na appearance yung kabanalan. Nakasuot ng may kabanalan at kumilos na may kabanalan, pero yung puso nila malayo sa Diyos. Pag nagsasalita sila ay kung sa tao, kung sa panglabas ka tumitingin, ay talagang mamamangha ka na napakabanal. Makikita mo, wow, napakabanal. Kung paano manamit, diba? Yung iba halos walang absent sa pagdalo sa simbahan. At lahat na maririnig mo sa kanilang mga bibig ay mga matatamis na salita, mga matatamis na salita para sa Diyos, yung mga papuri, pagsamba. Pero ang totoo pala, sa kaloob-looban ng kanilang puso ay napakalayo. Hindi natin nakikita sa ating physical na mata, pero alam ng Diyos lahat yan. Nakikita ng Diyos yung bitterness, nakikita ng Diyos yung anger, nakikita ng Diyos yung lahat ng kasamaan sa ating puso. Kaya sinasaliksik niya talaga ito ng talagang tinitest niya itong ating puso, tinitest niya gaya ng isang ginto dinadaan sa apoy para maging puro, para makita sa atin yung pureness, yung genuineness and sincerity and sincereness of heart. Kasi yun ang nire-require ng Diyos sa atin. So yun lang po ang aking may share sa mga oras na ito. Sa lahat ng mga makakapanood, I pray to God na bigyan tayo ng malinis na puso, nabigyan tayo ng sinsirong puso, devout sa Kanya. Bigyan tayo ng totoong puso sa Kanya, para sa Kanya, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Shalom.